وأفضل الصلاة وأتم التسليم على الصادق الوعد الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار بدعوته إلى يوم الدين. اللهم زدنا علما في هذا اللقاء، اللهم اغفر لنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجمعنا في جنتك الفردوس الأعلى. اللهم آمين يا الله كما جمعتنا نحن في هذه الليلة المباركة. Mga kapatid, hinihiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay ipunin niya sa kanyang pinakamataas-taasan na paraiso na ito, yung Firdausil A'la. Nandoon ang mga propeta at nandoon si Propeta Muhammad sa katulad ng ating pagtitipong ngayong gabi. Allahumma amin. Nawa hindi pa tayo naghiwa-hiwalay dito ngayon ay tayo ay pinatawad na ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga kasalanan. Allahumma amin. Dagdagan ang ating kaalaman sa Islam at tayo ay tunay na maging matakutin sa Kanya. Allahumma amin. Magbigay nawa sa atin ng kabutihan at benepisyo ang mga kaalaman na ating nalalaman at ipakita nawa sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang katotohanan na ito ay ating masunod. At ganun din ipakita sa atin ng anumang mga kamangmangan at panliligaw sa relihiyon na ito rin ay tayo ay ating maiwasan. Hada huwa alladhi manaqulu fi du'aina. Bro, jazakallahu khairan sa palaman na dinala mo ngayon. Pero alam mo ba, kanina pinag-uusapan namin, Yaumul Watani ngayon sa Saudi Arabia, okay? Day of National Day, di ba? Pero sa atin dito sa Sulay Center ay Pandesal Day. Yaumul Pandesal. For the first time nangyari lang ito na ang mga brother ay talaga nagdala ng mga pandesal. At wala nang iba, pandesal lang talaga. Buti pa may kape. Dahil kung walang kape, hindi ko alam, baka mabulunan na tayo. Jazakallahu khairan Abdul Aziz Victa, sa kape mo. Mga kapatid, patuloy pa rin natin na ating inaalam, ni-memorize, iniintindi ang anumang patungkol sa akida. Gaano ito kahalaga sa buhay natin? Paulit-ulit kong sinasabi, anumang uri ng gawain natin na mabuti na pagsamba sa Allah, pero pag ang akida mo ay sablay, wala sa tunay na katuruan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, nangangahulugan sablay din ang lahat ng anumang gawain mo mabuti. Yun ang foundation. Alhamdulillah, ako natutuwa ngayon dahil for the first time ngayon dito sa Islamic Center na nakasama itong kapatid ko, bunso namin sa kaming magkakapatid. Pauwi na rin kasi ito si Amrosi. Pauwi na yan ng Canada, ilang araw na lang uwi na. Final na bro. So, ganyan ang buhay. At nakikita-kita, magkakasama-sama, kinabukasan ay maghiwa-hiwalay. Bakit ba ganun ang buhay? Naghihiwalay nga si katawan at saka si kaluluha. Tao pa kaya hindi naghihiwalay bro, di ba? Alhamdulillah, ngayon sa pagpapatuloy natin, Alaikumussalam, Pandesal. Badan Abu Ahmad kalam, Abu Ahmad. Kalam amanullah sahasa kalam oh tak get kastal telefon. Hada istari hoy. Hada kois. Talagang araw ng pandesal tayo ngayong ano. Araw ng pandesal. Nagustuhan nila ang pandesal. ايوه ايوه دحين لا في موجود عندنا ay ipakibigay yung natira, akala niya maubusan tayo ng pandesal. Buzura katir hada katir nafsu. Bro, ibigay yan yang ano. Hada misteri. Ba'day misteri hada ba'id. Muhina hada fi Sulaymania. Akala niya malapit. Bro, ibigay mo yan, sige. Yan. Bro, ilagay mo siya sa plastic. Mashallah. Yung plastic ko, ayun o. Nagustuhan nila ang pandesal ng Pinoy. Meron pa doon, Ustad. Hmm?
Diyan na yan. Sa atin na yan. Kasi meron na din sila doon. Akala ko anong sasabihin niya na magandang balita. Ang sasabihin lang pala, magpapabili sila ng pandesal. Nagustuhan nila ang pandesal ng Pinoy. Okay mga kapatid, balikan natin ang usapin tungkol sa akida. Bilang ito ay para pagbabalik tanaw at para tunay na maging matatag at paninindigan ng puso't isipan natin. Of course, ngayon, nagsimula na tayo, matagal na siguro, ang patungkol sa akida ng Ahlus Sunnah wal Jamaah o mga Ahlus Salaf. Isipin nyo, halos lahat ng mga firqa ng mga kamusliman, yung mga firqa ng mga kamusliman, makikita mo yan na may mga tao na nag-founded, maussisa hadhil madhab o hadhil firqa. Ibig sabihin, there is someone who founded or founder of this organization. Yung mga firqa na ito, yung mga sekta nila. Makikita ninyo sa Al-Ash'ariyah, ang nag-founded nito sa Al-Ash'ariyah ay 270 ng Hijra lang. Matagal na. After ng Hijra ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 270 na ito ay, ang nag-ussisa rito ay si Abul Hasan Ali bin Ismail Al-Ash'ari. Hinango ang pangalan niya, Al-Ash'ari, doon sa madhab na Ash'ariyah. Ha? Tignan nyo, doon inango. Pagdating naman sa mga Mu'tazila,
lalo itong pumasok sa puso't isipan natin dahil ngayon, sa karamihan na ngayon, na hanggang ngayon ay patuloy pa rin silang nagtuturo ng kamangmangan at panliligaw sa mga tao dahil sa mapanirang lipunan na ito para mapatibay natin ang ating paninindigan sa Islam. Al-aslu fil asma, ang original sa mga pangalan ng Allah. Wasifatuhu, sa kanyang mga, anong sifat? Katangian ng Allah. Sa mga pangalan ng Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Okay? Mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yung mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ang nag-iisa, ang tunay na nag-iisang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang tunay na makapangyarihan, Al-Jabbar. Lahat ito, mga katangian niya. Isbat, ibig sabihin, pinatunayan mo na kung ano ang sinabi ng Allah sa kanyang sarili. Sa kanyang sarili. Dahil walang magpapakilala dito mismo, mga kapatid, maliban ng Allah at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Allah, innani anallah la ilaha illa ana fa'abudni wa aqimi salata li dhikri, sa surah Taha, verse 4. Anong ibig sabihin nito? Nagpakilala ang Allah, katotohanan ako ang Allah. Walang Diyos maliban sa akin. Kahit sambahin ako, sabi niya, at itaguyod ang inyong pagdarasal bilang pag-aalaala sa akin. Ganito kahalaga ang pagdarasal. Ngayon, sa mga pangalan at sa mga katangian ng Allah, kung anong nabanggit sa Quran, ano ang nabanggit na sinabi ni Propeta Muhammad sa hadith, yun na yun. Ithbat. Ano ibig sabihin ng ithbat? Pinanindigan, pinatunayan mo, pinatibay mo. Ano pa? Pinanghawakan. Yan, very good. So, yun na yun. Bikhairi tamthil at hindi kailanman paghahalin tulad. Hindi kailanman pwedeng paghahambing. Bakit? Dahil nasabi ng Allah na meron siyang kamay. Pinaniwalaan ko bilang Ahlus Sunnah wal Jamaah at pinaniwala ni Propeta Muhammad at ang mga Ahlus Salafus Saleh na sinabi ng Allah na bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha. Dalawa ang kamay ng Allah na ibinibigay niya anuman ang mga biyaya niya sa nais na kanyang bibigyan. Biyaya ng Allah. Ang kanyang kamay na banggit dito ng mga pantas, kamay mismo ng Allah. Pero may kamay ang tao, tama? Itaas ang kamay ninyo. Sino yung walang kamay? Itaas niya. Ang kamay ninyo parehas ba sa ating tagapaglika? Waliyaudu billah. Kailanman hindi magkaparehas. Laysa kamithlihi shay. Pinaniwalaan ko may kamay ang Allah. Papaano ang kanyang kamay? Ano ang itsura ng kanyang kamay? Ano? La. Anta mafi kalam girgir katir inta. Ba'dain anta asbah majnun. Laysa anta sual katir girgir. Bigari tamtil, hindi ko alam. Hindi ko nakita. Bakit ko sasabihin na hindi ko nakita? Allahu alam, pinaniwalaan ko meron. Kalas, papaano? Hindi ko alam. Pinaniwalaan lang. Ang problema, kayo na mga mapanghusga. Na sinasabi nyo pa na kayong mga kuha na ginawa nyo ng Allah na meron siyang kamay, parang gininil niya limbawa niyo sa tao. No, kayo ang nagsabi dyan, mga sinungalin yung mga dila, makakati ang inyong mga dila. Kasi hindi namin yan sinabi. Pinaniwalaan lang namin, Quran yun eh. Pag hindi mo pinaniwalaan ng Quran, magiging kafir ka. Wa nafyu ma nafa'alhu anhu, kung ano ang ipinagbawal o ano ang hindi sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, hindi natin papasukan. Tinanong ko kanina kay Sheikh nung mga 2-3 months ago, Sheikh, ito yung mga asma'illah bisifati, mga katangian ng Allah, mga pangalan niya. Nabanggit may kamay, nabanggit ang Allah nakakarinig, nakakakita. Sa hadith din mayroon din siyang paa, ganyan. Sabi niya, kalas. Tapos na. Papaano? Bila kaif, hindi natin papasukan. Nafa'anhu, hindi niya sinabi ang patungkol doon, katulad ng ano? Nabanggit ba ng Allah na meron siyang tiyan? Sa Quran, sa hadith? Abadan mafi. Nafa'anhu, hindi natin pangimasukan, hindi natin itatanong. Kalas, wala. Ilmul ghaib, taslim, pagsuko, pagtalima. Paano mo paniniwala ng Allah? Sumunod ka lang sa kanyang mga pag-uutos. Sumuko ka sa kanyang pag-uutos.
Mahalin siya ng lubusan sa buong buhay mo kaysa sa mga anak mo, asawa mo, magulang mo, lahat kaysa sa buhay mo. Siya ang nangunguna dahil siya ang doon ka babalik sa Kanya. Paano mo siya paniniwalaan? Sa pamamagitan ng paglikad niya ng mga kalangitan at mga kalupaan. Sa pagsunod sa Kanyang sinabi sa Quran. Aslimu lahu. Bakit? Kukuha ka pa ng ibang Diyos na sasambahin mo? Wala. Siya lang ang tunay na yastahiqu lil ibada. Bighairi tahrif, walang pagbabago. Walang pag-interpret ng sarili mo. Katulad niya, kasi yung iba sinasabi nila na yung kamay ng Allah doon ay hindi totoong kamay. Astaghfirullah. Ano yun? Habag ng Allah. Rahma ng Allah. No. May sa Quran mismo na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Iblis, umama na aka alla tasjuda lima khalaqtu biyaday. Ya Iblis, ano ang dahilan sa iyo na hindi ka nagsujud doon sa nilikha ko sa pamamagitan ng aking kamay? I-interpreton mo yun na bilang habag ng Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi. Kamay talaga bro. Kung ano yun, yun na yun. Pero kung papaano, Allahu alam, hindi natin panghihimasukan. Importante gawin mo ang tunay na paniniwala sa tunay na nag-isang Diyos sa kanyang pagutos sa Quran. Pangalawa, Tauhidul ilmi al-i'tiqadi, paniniwala ng kaalaman sa kaaysahan ng Allah na pinaniwalaan mo ang mga pangalan niya at ang kanyang mga katangian na nag-iisa siya lang. Al-imanu bil malaika al-kiram. Ijmalan. Ang paniniwala sa mga anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahat sila. At hindi katulad ng paniniwala ng mga Quraysh noon na ang mga malaika ng Allah ay sila daw ay mga anak ng Allah o anak ng Diyos na mga babae, ang mga anghel. Waliyaudu billah. Qatalahumullahu bimaqalu, at sila ay pinarusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang mga pagbibigay ng maling paratang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ijmalan, pinaniwalaan natin kung ano ang sinabi sa Quran na tungkol sa mga anghel ng Allah. Meron silang pakpak na 2, may pakpak na 4, may pakpak na 6, hanggang umabot sa 600 na mga pakpak. Paano yun? Isyada na bay, malibog imong utak, isyada, bakit mo itatanong? Tapos na, kalas. Meron pang nagsasabi na sabi niya, di kikitari maakal. Posible. Bakit ganun? Na may ganun. Na halimbawa, sasabihin nyo na may parusa doon sa libingan. Kung may parusa sa libingan, ngayon, nakita nyo ba yung video na yung mga Chinese na meron silang libingan na may glass na nakikita na? Transparent. Nasaan ang apoy? May apoy dihad ba eh? Astagfirullahaladzim, la hawla wala quwwata illa billah. Ito ang utak niya, ang pinairal niya. Wala daw apoy, so walang apoy doon sa libingan. Kukunti na lang nagsasala. Ngayon, ang naging epek, kukunti na lang ang nagsasala sa mga kangudaan, ang mga kalumbayan na inudipsimbayang, inudisugal sa mga kakuan sa mga manok, kainipo ang kutaw, amyamin na sasagyang kaya, limpangan ang aparatea. So din so, gina niraradiyan, sa kanud ni matausan, mga taukan. Hey, mga taukan, kanalan nyo so parate at ito untol. At pagkabagir ka sa guna ka, duwin yan so pagtaw. So nagiswalay matauron. So ibig sabihin, ang paniniwala sa mga anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ang mga anghel na ito bro, may mga anghel na nakaiyuko lang at kailanman hindi sila mag-ano. Dahil sa pagsamba at pagpapakumbaba sa Allah. May mga anghel na wala silang trabaho maliban sa pagsamba sa Allah. Alos lahat sila. Pagsamba sa Allah, sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang nakakamangha dito, may mga grupo ng mga anghel na itinalaga ng Allah na ang gawain nyo bilang pagsamba sa akin ay hanapin ninyo ang mga tao sa mundo na nagtitipon-tipon dahil sa kanilang paghahanap ng kaalaman sa Islam. Allahu Akbar. There are certain group of angels assigned to us nowadays, today, right now, looking for you, Abdul Aziz Bigta. Mabuti hindi naging mapait yung kape mo. Ang sarap ng kape mo bro, nakakamiss yan. So, anong punto rito bro? Ang mga anghel, mayroon ding mga anghel na sumusulat ng mabuti at mayroon ding anghel na sumusulat ng ating mga kasalanan. May mga anghel sa paraiso na sila yung gwardya
at may anghel sa impyerno na siya ang gwardiya doon sa impyerno na simula nang siya ay nalikha ng Allah at nakita niya ang impyerno kailanman na hindi siya nakangiti o nakatawa. Dahil ang kanyang pagiging kontento ay mailagay sa impyerno ang mga taong mga swail at mga mapaghimagsik at makasalanan. Bakit ba naman siya tatawa? Siyempre, galit ang puot niya sa mga taong tumalikod sa Allah. Bi asma'ihim, may mga anghel na nabanggit ang kanilang mga pangalan. May mga anghel na nabanggit kung ano ang kanilang mga gawain. Pinaniwalaan na natin yun. Khalas, inta. Pinakapinuno nila sino? Si Jibril alayhi salatu wasalam. Pero wallahi, hindi ko makalimutan talaga sa mga anghel na napakamalakas, napakamatibay, na hindi siya pusong mamon o hindi siya nagkaroon ng habag at awat sa kahit sino. Yan si Malakal Maut. Mag-ingat-ingat ka bro pag dumating sa'yo si Malakal Maut. Nasasabihin mo na patawad, sabihin mo na mamaya na magpaalaman ko kay Mrs. anak ko, hindi pa kami nakabayad sa miral ko, walang pakialam kung wala kayong nabayaran. Wallahi, oras na yan. Papatahin ka na niya. Tatanggalan ka na niya ng buhay. Si Jibril, si Mikail, napunta, galing sa langit, sabi ng Allah, kumuha ka doon sa lupa, sa kalupaan, at ang lupa nagreklamo, walyaudu billah, yastakatu billah, ikaw kukuha sa akin ng lupa. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagbigay sa akin nito. So natakot yung dalawang anghel. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, saan si Malakal Maut? Malakal Maut, punta ka doon sa lupa, kuha ka ng lupa. Sabi ng lupa, ikaw, kukuha. Yung mga dalawa nga, ganun din, hindi sila kumuha sa akin dahil ako ay nagpapakukup sa Allah na siyang lumikha sa akin. Sabi ng Malakal Maut, Iwallah, waliyaudan billah, na ako'y babalik sa Allah na hindi ko masunod ang kanyang pag-utos. Kaliwali, maski anong ginawa mo sa sarili mo, reklamo mo ko, yan, ganyan. Ngayon bro, nakikita nyo kahit sino pantay-pantay na mamatay, na ito ay tinakda ng Allah na mamamatay. Maski sabi mo, kawawa, mga bata, namatay yung mga wala silang magulang. Isyada, wala silang magulang, maski wala silang magulang. Bakit? Ang Allah nagpapakain sa kahit sino. Hindi ang ina, hindi ang ama. Kala mo, mabubuhay ang mga anak mo dahil ikaw, bro? No? Hindi. Wama min dabbatin fil ardi illa alallahi rizquha. Walang anuman na nabubuhay na nilalang dito sa sanlibutan, sa kalupaan na ito, maliban na may talaga na mga biyaya ng Allah sa kanya. Hindi yan mawawala sa'yo, bro. Mawalan ka ng trabaho, umalis ka sa trabaho mo. Punta ka, maghanap ka ng ibang trabaho. Dahil mabubuhay ka pa habang mayroon ka pang hininga. Al-imanu bil kutub al-munazzal jami'an. Ayan. Ang paniniwala, ang ating etikad ngayon, ang ating pinaninindigan mga kapatid. Paniniwala sa mga kitab na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala lahat. Wa annal Qur'an al-Karim afdaluha. At ang Qur'an al-Karim ang siyang pinakamainam, pinakamabuti, pinaka-perpekto sa lahat. Bakit? Afdaluha? Kasi perpekto na preserved noon hanggang ngayon. At ang mga nauna hindi perpekto dahil binago ng mga tao. Sinunog ng mga tao. Pinalitan ng mga tao. Sino sumulat? Si Pablo, si Kuan, sino pa yun? Hindi, yung mga may mga disipulo. Sina Lucas, si Pedro, yan, si Mateo, yan. So ang Quran, mga kapatid, afdaluha. Sabi ng Allah sa Quran, nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Nahnu nazzalna alayka dhikra wa inna lahu lahafidun. Muhammad, kami ang nagpadala sa iyo ng Quran at dhikra, at ito ay poprotektahan namin sa anumang uri ng korupsyon. Kung ikaw ay Muslim na sinasabi mo na may kulang ngayon sa Quran, may mali, mimblog finally. Mawala ka na bro. Dahil ang Quran, piprotektahan ito ng Allah, wa nasikhuha, ibig sabihin ito na yung kapalit ng mga nauna.
kung may mga naunang mga ipinadala, katulad ng Taura, katulad ng Injil, suhuf, oo, ipinadala ng Allah, pero nasikhun, ibig sabihin, ito na yung totoo, ang Quran, na ikukwento niya, sasabihin niya kung ano yung mga nauna, ano yung tungkol sa mga kitab na yan. Kaya, nasikhun min hada, ibig sabihin, nawala na yun, dahil ang totoo, ang Quran, wa anna ma qablahu tarhan alayhi tahrif, at ang anumang ang mga nauna sa kanya, bukod pa sa Quran, nasira na. Binago na ng mga tao. Wa annahu lidhalika yajibu ittiba'uhu duna ma sabaqahu. At kinakailangan nito na sundin at paniwalaan at sumuko na hindi mo kailanman susundin ang mga anumang nauna na mga kasulatan. Di ba, bro? Sa kapanahonan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binabasa ni Umar ibn al-Khattab o si Abu Bakar o si sino sa sahaba, si Ali, binabasa niya ang suhufi Musa. Sabi ni Propeta Muhammad, anong binabasa mo? Sabi niya, ito, yung kay Musa. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, wallahi kung si Musa ngayon ay nandito, kailanman hindi niya babasahin anumang libro na anumang kitab na ipinadala sa kanya ng Allah. Lianna al-Quran, the final words and perfect words of Allah, at yan ang dapat sundin. Kaya, kung may Muslim na magsasabi na ito ang Biblia, nabanggit siya Biblia, hari, paniwalaan nyo ito. Niya ka sumranaw ba sa Biblia niya, niya litero na. Dahil nagkatoo niya na. Dahil nagkatoo na, wala na kang makita na source na ngayon, na Biblia ngayon ang ipapakita mo. Anong gagawin mo doon sa oras na yun? Yusuf de Leon, anong gagawin mo pag sinabi niya na ito ang Biblia? Tapos pinag-usapan ng Islam. La hawla wala quwwata illa billah. Ito na eh. Ano pa ang silbi ng Quran kung pupunta ka pa sa mga Biblia? Kalas. Yung kahapon, wala na. Hindi na may babalik. Al-mat, mat. Ams, ams. Mafil-yawm. Ang kahapon. Hindi na mo na yung pwedeng may balik. Kayo kasi mga tao kayo, hindi kayo makamove on. Patay na yung hanggang ngayon binubuhay nyo pa. Al-imanu bil anbiya, paniniwala natin at paninindigan natin sa mga anbiya wa rusul salawatullahu alaihim wa salamuhu alaihim annahum afdalu mimman sawahum minal bashar. Allahu Akbar. Ang paniniwala, paninindigan sa ating kaalaman na ang lahat ng mga propeta, lahat ng mga anbiya na nabigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kasulatan, yung iba, at yung iba hindi nabigyan ng mga kasulatan, silang lahat ng mga anbiya, sila ang pinakamainam na tao dito sa santinakpan. At kung mayroon pang sosobra sa kanila, ligaw ang tao na sasabihin niyang mas mabuti itong si Mang Kipueng kaysa doon sa mga naunang mga propeta. Bro, may mga tao na ngayon na sinasamba niya ang kapwa-tao. Ha? Mas mahal niya. Yuhibbuna kahubbillah. Minamahal niya kaysa katulad ng pagmamahal sa Allah. La. Ang mga anbiya, sila ang pinakamabuti. Sila ang pinakamainam. Lalo na si Propeta Muhammad. Kung anong sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na sahih, khalas. Tinanggap ko yun, kapanipaniwala yun na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Maski hindi kaya ng aking utak, kasi ang aking utak ay limitado lang. Pero, pinaniwala ng puso at isipan. Sila ang pinakamabuting mga tao, ang mga anbiya, minal bashar, wa man za'ama ghayru dhalika faqad kafar. Allahu Akbar. Sino nagsabi? Ang sinong paniwalaan niya na mayroong pang mas hihigit na mabuti na mga tao kaysa sa mga anbiya, siya ay nakalabas sa Islam. Kafir daw siya. Wallahi, that's true. Sino nagsabi? Mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ang patungkol sa mga anbiya. Tapos meron kang sasabihin na mas may sobra pa dyan, si Kwan. Ikaw na magsabi ng pangalan niya. Sabihin mo na lang yan sa sarili mo. Al-imanu bil-inqita'il wahi ba'da Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa annahu khatimul anbiya'il mursalin wa man ataqada khilafu dhalika faqad kafar. Peligro ito mga kapatid. Wallahi. Bakit? Nganuman peligro, ustad, ang imong giingon. Dungog ka sa ako karon bay. Nganuman. Sinabi dito,
Ang paniniwala na dapat tigib na makatotohanan na naputol na ang mga wahi na revelasyon kay Propeta Muhammad nung siya inamatay na. Namatay na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at wala ng wahi o revelasyon na bababa pa sa kahit sinong tao. Kung may tao ngayon na sinasabi niya na nakausap ko ang Diyos, at mayroon dumaan sa panaginip ko na mayroon pang bago na kitab na darating at mayroon pang mga ganito, ganyan, layuan mo kay nabuang manto. Walay gari kabitang siya kito. Oh, bakit? Sasabihin mong mayroon pang naputol na ang mga wahi. Pagkatapos ni Propeta Muhammad. Dahil si Propeta, Khatimul Anbiya il-Mursalin. Siya ang pinakahuling propeta sa lahat ng mga propeta, sealed of all the prophets. At sino mang maniwala na mayroon pang mga dumarating na maari, mayroon pang mga darating na wahi, revelasyon, kasi siguro nakalimutan na hindi naidala kay Propeta Muhammad, o di kaya namatay si Propeta Muhammad, nawala sa oras, na hindi na ipadala yun, na peligro ka, bay. Di ba? Kasi anong utak na paniniwala mo? Ibig sabihin, nagkulang ang Allah? Ibig sabihin, nakalimutan ng iyong pagtagapaglikan na meron pang, oh Muhammad, huwag ka muna mamatay ka. Meron pang darating. Bubuhin pa kita. Allahu Akbar. Saan pa yung sinabi na, are, tunutusuad pa na bago? Meron pang nagsabi na narinig daw niya na nabuhay? Nabuhay daw si Propeta Muhammad? Haudubillah. Wallahi, mga syubuhat, bro. Alamin ninyo, si Satanas, hindi lang siya, ang gusto niya sa'yo ay manood ka ng anong panuorin mo. Gumawa ng kasalanan. Ang gusto sa'yo ni Satanas, iligaw ka niya na gumawa ng pabago sa relihiyon na hindi ginawa ni Propeta Muhammad. Umaniwala sa hindi paniniwala ni Propeta Muhammad. Yan ang gusto sa'yo ni Satanas. Mag-ingat-ingat ka, kapatid na Ibrahim. Lahat tayo dapat mag-ingat hanggang hindi ulang araw. Al-imanu bil yawmil akhir wa kullu ma sahabil al-akhbar wa ma yataqaddamuhu min al-alamat wal ashrat. Ang tigib na tunay na paniniwala sa araw ng paghukom at lahat ng patungkol na magaganap sa katulad nito bago pa ito maganap. Na hadith na sinabi ni Propeta Muhammad na may mga mangyayari. Di ba? Anong mga mangyayari? Katulad itong nangyayari. Nagsilabasan ng mga bulaang propeta, ang mga sinungalin, pinapaniwalaan, ang mga nagsasabi ng totoo, sila ang pinapasinungalingan, at nawawala na yung trust. Ano ba yung trust sa Tagalog? Nawawala na yung tiwala ngayon. Wallahi, totoo lang. Ngayon, karamihan sa tiwala, nawawala na. Al-imanu bil qadr. Itikad na paniniwala natin sa paniniwala sa magaganap. Ano yung qadr sa Tagalog? Tadhana. Ano pa yung tadhana? Kapalaran. Destiny na siya bay. Nagsulti man kag English bay. Oy, unsa sa Bisaya ng kwan? Huwag kayong magsalita. Sa Bisaya? Tinuod ra ba na imong sulti? Kapalaran. Oh, lakay. Sa Ilocano, ano yung kapalaran? Ha? Naikatag. Allahu Akbar, mata niya katiro mga to. Naikatag. Akara ko na yung tagutok. Sa Tausog, ano yung kapalaran? Hindi ka Tausog, hindi niya alam. Nakakalimutan mo. Ha? Oh, ikaw, Tausog ka. Marayaw, mahunuunuhal mo. Magsabil kita. Ha? Sige, ano kapalaran? Ang kapalaran, kumbaga yung sukod niya. Sukod niya. Sukod niya. Okay. Al-imanu bil qadr khairihi wa syarrihi. Ang paniniwala sa kapalaran, sa kabutihan at kasamaan o anuman o mabuti o hindi, ito ay al-imanu bi anna Allah Ta'ala alima ma yakun. Alam ito ng Allah bago pa niya ito likhain na maganap sa iyo. Wa kataba ala lawhil mahfud at ipinasulat niya ito na magaganap doon sa lawhil mahfud. Alam na ito ng Allah.
wa anna ma sya Allah kan, at ito'y gugustuhin ng Allah, mangyayari. Wa ma lam yasha lam yakun, at kung hindi ito gugustuhin ng Allah, wallahi hindi mangyayari. Kaya ayaw ka mahadlok, bay. Bisag ano gawin mo, kung alam mo tama, huwag ka mahadlok, nga naman nandyan ng Allah na kung ipinasulat niya, wallahi walang mangyayari kahit anong mangyari sa iyo, maliban sa ipinasulat niya. Fala yakun illa ma sya Allah, at walang mangyayari maliban sa kapahintulutan at kagustuhan ng Allah. Pang-anim, pang-walo, al-iman bima sahad dalil alayhi minal ghaibiyat. Ito ngayon, papasok si ghaib. Ang paniniwala sa katotohanan sa mga ithbat na mga dalil na katotohanan sa mga hindi nakikita. Kal-arsh, hindi natin nakita ang arsh, di ba? Pinaniwala natin yan. Al-kursi ng Allah, hindi natin nakita, pinaniwala natin yan. Wal-janna wan-nar, ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, na daghan ng imong asawa dito, bay. Allahu Akbar. Bisag dili mo sugot karon imong asawa na magduwaya ka, wallahi sabihin mo sa kanya, okay lang, magsabar ako. Kasi doon sa paraiso, maski hindi ka mo sugot na magduwaya ko, daghan ko yung mga duwaya dito. Allahu Akbar. Kaya wag kang mag-alala, misis. Wag kang mag-ano, kasi okay lang, kasi ikaw naman ang reyna nila. Allahu Akbar, Masya Allah. Oh, ngayon, sino nang gusto magduwaya sa inyo? Itaas ang kamay. Wala. Ha? Ala gaibiyat wal janna wan nar, ang impyerno ng Allah na nagliliyab na apoy, wal yaudu billah. Ito mga kapatid, at dito tayo maghihinto. Wa ni'am aw na'imu fil qabr wa adhabuhu was-sirat wal mizan. At ang paniniwala na tigib na katotohanan sa ating libingan ay may mga gantimpala ang Allah at mayroon ding mga kaparusahan sa mga suwail at hindi napatawad ng Allah. Paniniwala sa sirat at sa mizan, sa timbangan sa araw ng paghukom at sa sirat na kung taan ito ay magaganap na ang bawat isa sa atin ay lalakad doon. Depende kung anong nagawa mo, mga kapatid. Marami pa ito o tatlo. Inshallah, kukunin natin sa susunod na linggo. Hanggang sa muli, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. As'alullah subhanahu wa ta'ala at sabat, wa as'alullah subhanahu wa ta'ala an yatuba alayna wa yaj'alana mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, ito yung mga